vertical. Ngayon, ng araw na to, subukan natin maghinang ng MS plate. 8mm ang kapal niya. Ngayon, naka-groove siya. Naka-groove ng 40 angle. Ngayon, 45 ton! Gagamitin natin ang gagamitin natin electrode dito ay 6011 at 7018. Yan ang gagamitin natin at ang gagawin natin gap side. So, panakawang oras lang. Naka-request na mga kasinan ngayon dahil linggo. Alas 3 na. Kaya gagawa tayo ng konting video. Testingin natin mag-vlog. Ayan guys, sabi ko nga 2.0 ang gap natin. So, nagbaluktot lang ako ng isang welding rod na 611. Wala naman tayong caliper. So naman 2.0 na to. So, ilalagay natin ito sa pagitan niya. Yan sa pagitan. Kasi mag-tataking tayo. Should make sure lang guys na pantay. Pagka nag-taking at nakasatik, kabilang dulo nyo itatak. Naitaka natin. Ngayon, dito wala to sa drill ilalagay. Wala naman tayong tubo. Yan, tingin ko 2.0 na yan. So, ang position na gagawin natin ay 3G. Kaya sinabing 3G kasi mayroon siyang groove. Bahala na yung mga nakapag-test na, alam nyo na yan. Ito na yung position na tinatawag na vertical. Vertical siya, naka 90 degrees siya. Ngayon, gagamitin natin siya ng 6011 na electrode. Ayan. Neon Wheel ng brand. Neon Wheel ng 6011. So ito yung pang root pass natin. At ang amperahe ko ay above 120. 120 ang amperahe ko sa root pass ko. So guys, testingin natin kung marunong ba ako. So yan guys, kung makikita nyo, yung unang pasada ko, medyo malakas yung amperahe ko. Kaya ganyan, pero okay naman. Ganda ng beat niya. So hinaan lang natin ng konti. So yun guys, tingnan nyo ang aking root pass. Yan ang tatawag na root pass. So gamit ko dyan 6011 na electrode, Neon Wheel ng brand. So tingnan natin sa likod, yung tinatawag namin na, anong tawag doon? Pagkali natin yung likod, dito natin makikita kung maganda yung pagkakahinang. So ito yung root pass niya mga kabakal. So medyo meron lang ako mga dugtungan pero di na masama kasi first time lang naman mag-vlog. So dilinisin natin yan. Tatanggalin natin yung flap. Pero hindi na yan, dito lang tayo sa harap. Kasi i-perform naman natin ngayon yung tinatawag na hot pass. Sa hot pass na tayo. So lilinisin lang to. Yung panlinis ko, kukunin ko muna. So tatanggalin natin yung mga flaps nya bago tayo mag-perform ng capping na tinatawag. So ang gagamitin natin guys ngayon ay Neon Wheel pa rin pero 7018 siya. Brand niya pa rin electrode
7018, brand niya, Nihon Wheel. Ito yung pang-hot pass natin guys. So, testing natin mga kawakan. Kanina ang pirahe. So 70-80 siya guys, sinagad ko na 180. So guys, yan yung tatawag na hot pass. So kailangan pa rin natin linisin yan. I-perform natin ngayon yung cupping nya o yung peeling pass. Meron pa tayo tatawag na peeling pass bago yung cupping. So kasunod nyan, i-peeling pass natin siya. So guys, ang susunod natin peeling pass. Pakita mo nga. Pakita mo. Pakita mo! Gawang ano. Ayan yung gawa natin. Yan yung tinatawag na hot pass. So hindi ko na inaayos yun dun sa taas. Nag-demo lang naman tayo. So ito yung hot pass na tinatawag. So ngayon magpipiling pass tayo. At yun ang gagawin natin ngayon. Using 70-18 pa rin mga guys. So ayan yung unang pasada natin. Kailangan pa rin natin ito linisin. Linisin muna natin siya. So guys, yan yung peeling pass. So lalagyan pa natin yan ng katabi dito. Yung peeling pass bago tayo mag-cupping. Yung cupping yun na yung pinakauli. So ayan guys, halos puno na siya. Ang susunod na natin, tapos na yung peeling pass natin. Ang susunod na natin yung natawag na cupping. Pero syempre, kailangan pa rin linisin yun. So ayan guys, tapos ko na yung peeling pass. Ngayon ang susunod na natin, yung pinaka-last na, yung cupping. Yan na yung madugo. So tingnan natin kung talagang mahina akong huminang. Gaya ng sinasabi ko iba. Hindi man ako magaling, pero sabi nila mahina raw akong huminang. Eh, siyempre, pag sinabi ka mahina huminang, kailangan galingan natin. Para bumasa lagi tayo. Para mapakita ko dun sa nagsabi na mahina pa raw akong huminang, na pwede ako maghinang. Diba? So ito na guys, magka-cupping na tayo. Ang amperahe natin, below 180. 180 amperes. The same pa rin ang welding rod natin, Nihon Wheel 70-18. So, tapusin na natin to.
Pagod na ako. So guys, tuwing magdudugtong kayo, make sure lang na linisin nyo yung pagdudugtungan. Pero ako, dahil makulit ako, hindi ko na nililinis. Nagtrabaho pa di ba? So, banatan na natin. Baka banatan pa nung nasa likod ng cameraman ko. Oh, let me up with a bright smile on now. Me in the dark, so won't get lost now. So ayan guys, linis na lang ang kulang. Check na natin. Check na natin yung nilait pa sa likod, pero okay lang, sila naman ang pangit. Kaya may natin linisin kasi may baga pa. Sabi nga sa testa, huwag niyong pukpukin hanggat mainit pa. Kasi pag pinukpuk nyo na mainit pa, eh sigurado gaganti. So mamaya-maya, hintayin natin. Somebody else and that is you. Falling with you. The only one with me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Ayan guys, nalinis ko na. So yung hinang ko guys, medyo okay naman. Para sa akin ha, ewan ko para sa inyo. Ngayon guys, ang pag-check natin ito, una-una natin hanapin yung pinhole. Yung tinatawag na pinhole, yun yung mga butas-butas. So, tutok mo pa, yan. Magmula sa baba hanggang sa taas, yan. Wala tayong pinhole guys. So, pasado tayo sa TESDA. So, pagka nag-trade test tayo sa kahit anong kumpanya, kahit ganyang kapangit ang hinang natin, eh, pasado pa rin. Kasi bakit? Pasado pa rin tayo kasi wala tayong pinhole. Diba? Tapos, kahit i-caliper yan guys, kahit gamitan nyo ng caliper, dinaya ako sila. Siyempre, grinder ko yung gilid. Magaling kang kupal ka. Pantay pa rin yan, di ba? So, importante guys, walang pinhole, walang overcut, walang undercut, overcut na pati. Walang undercut. Yan, walang pinhole, walang undercut. Saka pantay naman ang hinang natin. So, yun ang importante sa hinang. At ang tawag dito ay tinatawag na 3G position, vertical position. So, tingnan natin yung likod. Tingnan natin yung likod guys. So yan, wala tayong kabagsak-bagsak guys kasi yung penetration natin okay naman. Although may dugtong tayo, napabayaan ko lang siya ng babad pero okay ang ating penetration. So kahit gamitan niya ng x-ray, kahit gamitan ng x-ray yan, walang problema yan kasi tagusan yung hinang natin sa umpisa pa lang. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa video ko na to. At kung nag-enjoy kayo, sana paki-subscribe naman kahit paano. Paki-like and share na rin. So mag-comment na rin kayo below. Kahit na ang comment nyo ay masasakit para sa akin, okay lang, tanggap ko. Pangit naman ako eh. So ayan. Yun lang guys, maraming salamat. At huwag nyo kakalimutan, George29ph.tv. Kung gusto nyo pang matuto guys, sa kagaya ko na bago pa lang naghihinang at mahina para ako maghinang. Kung gusto nyo na rin matuto, follow nyo lang ako, subscribe at hit yung notification bell. Kalimbangin nyo ng kalimbangin para makita nyo matuto ako. Salamat guys, bye-bye.